37 anyos na electrician matapos itong paulanan ng bala ng isang riding in tandem sa Lauac, Pangasinan. Ang krimen naganap pa mismo sa harap ng bahay ng biktima. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hindi na umabot ng buhay sa Manawag Community Hospital ang isang 37 anyos na electrician na residente ng Barangay Marabuk, Lawak, Pangasinan matapos itong pagbabaril ng riding in tandem suspect. Sa ulat ni Lawak Chief of Police Major Napoleon Election Jr., alas 10 ng gabi habang nasa harapan ng kanilang tahanan ng biktima, pinagbabaril ito ng riding in tandem suspect na mabilis na humarurot patungong east direction. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na naitakbo pa ng MDRRMO ambulance sa paggamutan, subalit diniklarang dead on arrival na ng attending physician. Agad nagkasa ng dragnet operation ng PNP at nagpass alarm sa mga katabing munisipalidad para sa posibleng pagkaaresto ng mga suspek. Nagpapatuloy pang malalimang investigasyon nga ginagawa ngayon ng Lawak Police. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City, isang 12 anyos na batang babae ang naitala bilang pinakabatang ina na nanganak sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Ayon kay Dr. Mary Lee Lim, isang fellow ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society o PUGS. Sa kabila ng panganib na kaakibat ng pagbubuntis sa murang edad, matagumpay na naisilang ng minor de edad ang kanyang sanggol sa pamamagitan ng normal na vaginal delivery. Ayon kay Dr. Lim, ang insidente ay patunay ng patuloy na pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy sa Davao City, isa sa mga lugar na may pinakamataas na insidente ng maagang pagbubuntis sa buong bansa. Bilang tugon, pinalalakas ng PUGS Mindanao Chapter ang kanilang kampanya sa reproductive health education, partikular sa mga paaralan. Layunin nitong mapalawak ang kaalaman ng kabataan tungkol sa mga mapanganib na maagang pagbubuntis at ang kahalagahan ng tamang impormasyon sa pagdedesisyon para sa kinabukasan. Batay sa mga karanasan ng mga pasyente, ang mga pangunahing sanhi ng teenage pregnancy ay kinabilangan ng disorganisadong pamilya, impluwensya ng barkada, social media, kultura, tradisyon at higit sa lahat ang malalang isyo ng sexual na pang-abuso. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinatayang nasa mahigit sa 300,000 halaga ng droga ang nakumpiska sa isang tulak ng droga at baril sa bagong lipat pa lang na sospek sa isang apartment sa Sitio Maligaya, Barangay Gugo, Samal, Bataan. Naaresto ito alas 7:40 kaninang umaga ng mga tauhan ni Samal Chief Police Major Gary Lupian na nakumpiskahan ito ng 56 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 380,800 pesos at isang baril na 38 caliber revolver na may serial number at kargado ng 4 na bala. Ayon sa ulat, bagong lipat lang sa apartment ang suspect na taga-Pilar at wala pang isang buwan sa nabanggit na lugar nang ito ay maaresto. Mensahe ni PD Salvadora sa mga barangay at mga naninirahan sa kanilang mga lugar. Mensahe namin noon sa mga barangay, kung mayroon pong tao na hindi talaga lehitimo na taga sa inyo at nangungupahan, be sure po na i-check nyo muna at ipaalam nyo sa barangay nyo, ipacheck nyo kung talagang ito ay maayos. Kuhanan nyo ng details para eventually, katulad nito, yung pala ginagamit lang yung barangay nyo, medyo magiging pangit yung imahe ng barangay nyo. Kaya kailangan dapat kayo mismo, kayo na nasa barangay, kayong mga kapitbahay, kayo nagpapaupa, siguraduhin nyo na yung mga uupa sa inyo ay maayos at matitino at hindi gagawa ng kabulatugan na ikakasira ng barangay ninyo. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong nalalapit ng Brigada Eskwela ng DepEd, pinapaalala naman ni Schools Division Superintendent Dr. Godicial Hibi ng DepEd Northern Samar na bawal ang mga guro sa pagsusolicit ng donasyon sa nakatakdang aktibidad batay ito sa pinapatupad na guidelines ng nasabing opisina. Itong malinaw na sinabi ng opisyal sa meeting ng Provincial School Board kasama ang ilang mga key personnel ng DepEd. Sa Facebook account ng Northern Samar Provincial Planning and Development Office, batay sa ginanap na meeting, inanunsyo ng nasabing SDA
SDS o Schools Division Superintendent ng kick-off ng Brigada Eskwela ay nakatakda sa June 7 at gaganapin sa bayan ng Victoria, Northern Samar sa tema na sama-sama para sa bayang bumabasa at magsisimula ito sa June 9 hanggang sa June 13. Sinabi ng opisyal, batay sa guidelines ang pagbabawal ng pagsusulisit ng mga guro, ito ay mahigpit na ipapatupad. Hinihikayat ang pagpapatupad lamang ng voluntarism at pakikilahok ng komunidad at public awareness campaign ng school personnel at aktibong pakikilahok ng mga stakeholder sa nakatakdang Brigada Eskwela na magsisimula naman ang klase sa June 16, araw ng Lunes. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bandayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.